What's up, Adla Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kakapampanig ng mundo ngayon. Mabuhay ka hanggat gusto mo. At God first. Pag-uusapan natin ngayon mula sa Bangon Pilipinas. Paki-subscribe ang kanilang channel. At kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel, baka pwedeng makahingi ng kahit isang subscription man lang. Please subscribe and click the notification bell para whenever nagagawa tayo ng mga balita o reaction video, tulad nito, una kang ma-notify, no? At maraming salamat po sa mga nag-subscribes at God bless you po, no? So ngayon, ito, Comelec nagsalita na patungkol sa rules nilang pag para sa makapasok bilang kandidato, no? Ano kaya yung mga rules na yun, no? At bakit nagiging issue ngayon yung mayor sa Banban Tarlac, no? Panoorin natin at para malaman natin kung ito ba magiging legal na mayor itong si Alice L. Guo na talagang hinihinala na purong Chinese, no? At bakit naging mayor? Ito po, umpisahan po natin madlang netizen. Nung po si Chacha chairman, ha? Oo, at palagay ko, mahaba-habang usapan yan. I think meron yata kayo ngayong flag ceremony. So Chacha, itanong mo na yung gusto mong itanong. Chairman, good morning po. Ito, bago po sa DJ Chacha. Yes, mainit po ang usapan ngayon dito po sa citizenship at iba pang issue kaugnay nitong Bamban Mayor na si Alice Guo. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga listeners and viewers natin, ano po ba ang requirements muna sa pagtakbo bilang isang mayor o sa isang lokal na munisipalidad? Ma'am DJ Chacha, number 1 po, sinasabi, kinakailangan siya ay citizen of the Philippines. Number 2, must be at least 21 years of age kapag ka-munisipyo. Number 3, able to read and write. Number 4, must be a registered voter. At number 5, must be a resident of the place for at least one year o isang taon bago ang eleksyon. Yun po ang sinasabi ng ating batas, ang local government. Parang lahat ng sinabi niya, pasok yung mayor ng Banban Tarlac, no? Para talaga pinag-aralan kung ito ba hinihinalang yung 2 million daw na nagkalat sa buong mundo na mga communist na papasukin ang bawat bansa para makagawa sila ng hakbang para magkaroon sila ng espiya sa bawat bansa, no? So, para dito kay Mayor Alice L. Guo, na talagang puro Chinese siya, no? Pero magaling din, nagtatagalog na siya. At ang nakakapagtaka nito, yun nga, yung 1 year na bago ka tumakbo bilang kandidato, kailangan botante ka ng isang taon sa lugar mo at doon ka nakatira ng 1 year, at least 1 year, no? So pasok siya dun eh. No? Sa lahat ng nasabi, edad, at kung saan siya nakatira, dapat may 1 year siya na nakatira ron, mabutante siya ng 1 year, at ang medyo pinaghihinalaan lang dito sa kanya, yung citizenship nga niya, no? Pero magaling magtagalog. Pero magaling din magpaliwanag at umiwas sa mga talagang sukol na siya sa pagtatanong ng mga ibang senador natin, pero nalulusutan niya, no? So, ano kaya ang magiging nito? Mas maganda imbestigahan pa talaga to, no? At ito mabibisto to dahil kung talagang nagsisinungaling ka at ikaw ay nandun sa Senado at nakasalang, sa dami na nagtatanong sa'yo ng paulit-ulit, paligoy-ligoy, pero isa lang ang ibig sabihin, malilito ka basta nagsisinungaling ka talaga, no? Umpisahan ulit natin, Madam Netizen. Government Code, kasama na po ang konstitusyon natin. Oo, nagbabasa nga po tayo dito sa mga reklamo nitong ilang mga netizens kung paano daw po ba ito nakalusot kung maraming red flag sinasabi ng mga senador dito kay Mayor Alice Guo. Pagka po ba nakapagpasa na ang isang kandidato ng mga requirements para sa isang local elections, hanggang saan na lang po ang pupwedeng gawin ng COMELEC? Hanggang saan po ang jurisdiction ninyo? Ma'am DJ, simulan po natin. Ang dinidiscuss po lagi kasi filing ng candidacy, yung pong pagpa-file mo na bilang registered voter. Apparently, kung nababanggit yung personalidad, ay nag-file ng kanyang application para maging registered voter ng April 2021. Take note po,
April 2021, ang election ay May 2022. Ang problem po, ang nakalagay naman sa batas natin, kapag ka nagpakita ka lamang ng isang government-issued ID, pwede ka na marehistro, maliban na lamang kung may mag-o-oppose o may question sa'yo. So wala po nag-question o nag-oppose sa kanyang application for registration, kaya po siya naging registered voter. Una po yun. So number two, yung pagiging kandidato po, alam niyo po kasi ang role ng COMELEC ay ministerial lang talaga ang duty namin sa pag-file ng Certificate of Candidacy. No choice po kami, so long as accomplish yung lahat ng pinangabulangko doon sa COC sa form, tatanggapin po namin yan so long as yan ay under oath. Wala po kaming diskresyon na i-refuse dahil una, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin alam kung ano yung taong yan, yung personalidad. Million po ang ating mga Pilipino, 68 million ang botante, pagkatapos yung kandidato, kalahating milyon sa buong Pilipinas. So hindi po namin alam kung sino yung citizen or not. Therefore, sabi po ng batas, kinakailangan may isang registered voter, whether kandidato o hindi, ang magpa-file ng disqualification or cancellation ng candidacy ng naturang kandidato. At may period po yun, 25 araw pagka-file ng candidacy. Pag walang nag-file, ay hindi na po pwedeng file ng disqualification o yung tinatawag na cancellation ng candidacy. Apparently po, dito sa nabanggit niyong na-elect na mayor, wala po nag-file ng disqualification laban po sa kanya or cancellation ng kanyang candidacy. And take note din po, nakalagay din po sa batas at desisyon ng Korte Suprema, wala pong power ang COMELEC na magmoto proprio disqualify ng kandidato base sa age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, able to read and write. Oo. Yun po mga ipinapasang requirements itong mga gustong kumandidato. Gaano po kabusisi naman ang COMELEC dito kung yung mga naipasang requirements ay legit or hindi? May ano po ba yan? Parang cross-checking halimbawa kung nagpasa sila ng mga IDs and all that dun sa mga ahensya na may kaugnayan dito? Ma'am DJ, ang nakalagay lang po sa Section 74 ng Omnibus Election Code, form lang po ang ipapasa sa atin pag nagpa-file ng Certificates of Candidacy. Maliban na lang kung Grabe, no? Ang luwag naman masyado sa atin, no? So, ibig sabihin talaga kahit mga foreigner, pwedeng tumakbo. Lalo na pagka citizenship ka na sa Pilipinas, no? Eh kung itong si Alice L. Guo, eh citizenship talaga na mapapatunayan, eh legit na to na talagang mayor na talaga siya ng bansa natin, no? At ang masakit, kung ito ipakawala ng komunista, yari agad tayo dahil sa sobrang luwag ng mga rules natin dito sa Pilipinas, no? Sa lahat na lang, kahit sa mga ano natin, embassy, sa airport, kaya napapasok tayo talaga, mabilis tayong mapasok. Bukod pa sa perang ginagamit ng mga ibang komunista na yan, no? So hindi naman nating inaakusahan na si Alice L. Guo, komunisto. So tayo dapat nag-iingat lang sa panahon kasi ngayon, nagkakaroon tayo ng sagupaan or nagkakaroon tayo ng threat dito sa mga Chinese talaga na talagang nandito na nga sa loob natin yung mga ibang nahuhuli, no? Yung mga estudyante 136 diyan sa Cagayan na hindi ko alam bakit hindi na pag-uusapan sa hearing, medyo matindi rin yun. Pagka yun, pakawala pala ng komunista, no? Malapit pa sa mga EDCA site natin. Sa bawat isang tao na yun, kahit ba estudyante yun, basta may hawak na machine gun yun Pag ipinutok at ikinalat yun, inispread yung baril niya, maraming tao mamamatay dun o sundalo, di ba? 136 nga ang mga estudyante nandun, no? Bukod dun, syempre, may mga kasama pang magulang yan. Dapat talaga iniimbestigahan yun para na sa pag-iingat natin dahil may threat nga tayo, no? At eto, talagang kailangan tutukan din to kasi baka hindi lang siya yung sinasabing mayor o governor sa mga ibang lugar na talagang purong Chinese, no? So pwede ata yan kahit puro foreigner ka basta citizenship ka na or dito ka rin pinanganak tapos upuntaan ng China tapos parang ganun, legal na yun na ano ka na pwede ka nang tumakbo at basta may 1 year kang nanirahan sa lugar na yun at botante ka. So ganun kaluwag ang gobyerno natin, no? Pati dito sa COMELEC, no? Sabi nga nila kahit nga daw si Justin Brownlee, no? Pwedeng tumakbo ng mayor o governor.
So, ganun talaga kaluwag sa atin, no? Kahit purong foreigner yan, basta naturalize yan. Dahil si Justin Brownlee, nabigyan na yan ng citizenship ng Philippines nung wala pang 1 year ata, no? O patuloy natin madlang netizen, no? Nag-renounce ng kanyang citizenship, yung foreign citizenship, at nag-iisa na lang natin i-attach yung affidavit of renunciation. Pero halimbawa po, naalala niyo po, nag-require ang COMELEC na dapat merong drug testing certificate. Diniklara po yung constitutional ng Korte Suprema sapagkat violation daw po ng saligang batas dahil nagdagdag ang COMELEC ng requirements o qualification na wala naman sa saligang. So, dapat talaga lahat meron yan, no? Drug test, kailangan din yan, no? Pag kukuha ka nga ng lisensya, may drug test, di ba? So, dapat yung mga ganyang mga panuntunan nyo, yung hahawak ng isang kapulungan, maging mayor yan, vice mayor, at kahit sa mga barangay lang, no? Dapat talaga lahat, may drug test yan, at medyo mahigpit dapat yan, kumuha ng mga requirements para talaga kung sino man yung makapasok dyan, sala at kayang magpalakad ng lugar nila, no? Yung batas. So talagang form lang po dahil may deklarasyon po doon at yun po ay under oath. Therefore, kapag ikaw nagsinungaling, lalo sa age, sa iyong citizenship, at napatunayan niya dahil may nag-file ng disqualification, pwede po rin yung maging ground ng perjury or falsification. Okay. Yun po. Ang hindi mo maiklaro pa muna, sir, opo, yung Filipino citizen, yan, pakiklaro. Yan, tama yung tanong ni Ted Pailo na yan, no? So, yung regarding sa citizenship, no? So, itong si Mayor Alice El Guo, pag yan talaga napatunayan na purong Chinese at pinay-pilay pagiging citizenship niya, sinasabi kasi eksakto mga konting balihibo lang ang kunwari 1 year. Sakto 1 year lang din siya, no, na naging botante. 1 year and 1 month, no? Pinasobrang pa ng 1 month, no? Kasi, talagang parang, nakaset up na no? Grabe talaga. Kaya dapat imbestigahan yan, no? Po, in the case of a municipal or city mayor, go ahead po, o maging gobernador, local officials kumbaga, go ahead po, Chairman. Sabi po ng ating batas, must be a citizen of the Philippines. So whether natural born or naturalized, pwede po makatakbo sa local position. Hindi po Naturalized, no? O parang si Justin Brownlee nga. Pwede. Kahit yan, sila Christian Stan Hardinger ng player ng Hinebra, no? katulad sa presidente, vice-presidente, senador at congressman, nakalagay po, must be a natural-born Filipino citizen. So sabi naman po ng Constitution, sino ba ang natural-born? Ang natural-born Filipino citizen are citizens of the Philippines from birth na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon o kahit anong petisyon para siya ay maging citizen. Yung po yung nanay at tatay Filipino at or pinanganak sa Pilipinas bago ay ma-promulgate o mainak ang ating saligang batas. Ayun, so klaro po yan. Si Justin Brownlee, technically, dahil siya naturalized, pwede tumakbong mayor or governor. Yes. Tama po yun, Sir Ted, dahil po nakalagay lang sa local government code, I must be a citizen of the Philippines. Alit din yung batas natin, no? Grabe. Dapat niya pinapalitan, Ay, hindi na tayo mga bata, kinokorek na yan, no? Hindi mo hawak sa atin, o palayin natin si Justin Brownlee dahil marami rin fans. Okay, idol natin yan, no? Pero talaga pinaktakbo siya at may mga nagkocontrol sa kanya at gumastos na tumakbo ka, sige, para tapos gagawin siya yung mayor dyan or maging governor. Pero ang mga nagpapatakbo kay Justin Brownlee, ay yung mga nasa likod niya lang, no? Para mangurakot, magaganito, ganyan, di ba? Para napakahirap ng ganitong Dapat niya inaayos tong mga saligang batas natin na to, no? Dapat pag-aralan din bago ipasa. At saka rehistradong botante, 1 taon bago maghalalan. Tama po, Sir Ted. At siyempre po dahil sa na-elect na ngayon, yung naturang personalidad, Okay. wala na pong jurisdiction ng COMELEC. Oo. Kung sakali lang po sana may nag-file ng disqualification kahit nanalo yung kandidato, hindi matatanggal ang jurisdiction ng COMELEC, pwede pa rin kami magtanggal ng nakaupong local official. And
Yun ang mahina doon sa kasabayan ni Alice El Guo na tumakbo bilang mayor at syempre may countdown yan, no? Kung ilan ang boto mo. Yung pumapangalawa sa kanya kay Alice Guo na tumakbong mayor din at yun kung nagpetisyon yun or nagreklamo, nagprotesta na nagsampa siya na itong tao na to hindi naman to talaga Pilipino. So dugo tong Chinese at hinanapan niya ng mga ebidensya at para maimbestigahan agad 10 araw bago makaupo, no? Yun yung protesta. Pero after 10 days na nakaupo na, 11 days na, sorry na, tapos na, kung bagsa na upo na siya. Kagaya ngayon, mayor na talaga yan. So wala tayong magagawa. Sana lang hindi talaga si Mayor Alice Guo nakasapi ito ng mga communists. Yun lang din naman ang kinakatakot natin. Alam natin, magagaling din ng mga Chinese din talaga, no? So talagang sila maabilidad yan at lalo-lalo na sa business. So kaya niyang paunladin ang kanyang nasasakupan. Pero kung ito, talagang mahal niya ang mga Pilipino at talagang yung tungkulin niya gagampanan niya. At hindi to pakawala ng komunista, okay din yan. Sa akin, okay din. Pero sana talaga yun ang iniiwasan natin, no? Na mapasok talaga tayo ng mga communist lalo na may threat tayo ngayon sa China. Siguro kaya napag-uusapan yan. Isa din kasi yun. At kaya di siguro lumutang yung pangalan nito dahil sa Pogus nga. Pogo. So alam naman natin na yung Pogo na yan talagang hindi nakakatulong sa kahit anong bansa yan. Ewan ko ba bakit naaprubahan dito yan. Dahil nga nung nakaraang administrasyon, BFF ang China, no? Kaya kung anong sabihin ni Xi Jinping, sunod lang talaga yung dating administrasyon natin. Kaya wala, kumalat yan eh. So para sa akin, talagang tutukan at higpitan yung mga Pogo na yan. At pag may mga mali at labag na ginagawa nila, automatic pasara at pauwi na sa bansa nila. Dapat ganun lang, tutukan. The only legal remedy here, ay mag-file ka ng quo warranto against the official to question, ano ang karapatan mo kung bakit ka nandyan. Tama po kay Sir Ted at usually po nakalagay sa Section 66 ng Rules of Court, dapat po ang magpapile ay ang Solicitor General to question the eligibility. Tatandaan po ng mga kababayan natin, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, yan po ay tuloy-tuloy na kwalifikasyon. Anytime na yan ay mawala, kahit ikaw ay nanunungkulan, pwede ka pong patanggal sa iyong pwesto. Lalo pa, bigla ka nawala ng residency, dati diyan ka nakatira, lumipat ka, pwede kang patanggal. Dati Filipino citizen ka, yung pala, bigla ka naging foreign citizen, o pwede kang matanggal. Continuing qualification po, yung mga dalawang requirements na yan. It's only the sole gen, wala na hong iba pa na maaari pong magsampa ng kaso sa hukuman na against this particular mayor? Dapat po sana yung natalong kandidato pwede siya mag-file ng tinatawag na petition for quo warranto, Sir Ted. Kaya lang po yung Kaya nahin. Kaya nahin to, no? Okay, alright, mga netizen, hanggang dito na lang muna po at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa panonood at dagdag kaalaman at nakakakuha tayo ng mga balita sa ating mga nire-reaction, no? So, sana po makapaka-subscribe na lang kahit na isang beses lang at paki-like and share na rin at God bless you po sa mga magsasubscribe. Mabuhay po kayo, no? At palagi po sinasabi ni Pio Paeng, no? Life is short, be happy, and world peace. Thank you po.